Maligayang bagong taon po sa inyong lahat. Ang lakas ng energy nyo. Very good. Maligayang bagong taon po sa inyong lahat. Wow. May tao pala rito. So alam nyo, ngayong year 2013, ako po ay punong-puno ng pag-asa. Amen? And I have to declare this with a statement of faith. This will be a better year for all of us. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Well, bakit po ba better year para sa atin? Sapagkat ngayon ay year of the snake. Diyan tayo magaling sa kahayupan. Ngayon po ay year of faith. Year of the Lord. Kaya ako po'y naniniwala, magigipong mabunga spiritually ang ating taong ito ng taon ng pananampalataya. Amen? So, pero ating pong pagbalikan yung sinasabi ni Propeta Isaías ngayong araw na ito sa unang pagbasa. This can best describe the Philippines last December and even nung isang araw na meron nagrambo. Nabalitaan niyo yung mga nagrambo doon sa Cavite na 8 ang namatay. Nakakalungkot, di po ba? Pero Prophet Isaiah describes it this way. Sabi niya, darkness covers the earth. The thick clouds cover the people. The people walk in the darkness, in the land of gloom. Napakalungkot po nung binanggit. And this best describes all of us in our country. Last December, especially in Compostela, in Davao, in Calil, in doon sa nasalanta ng bagyo. Pero the good news of Christmas and the good news of the Epiphany is the dawn of salvation has come. A great light has shined to us. The great light is coming to us by the coming of the light of the Word, namely Jesus Christ. Papawiin po ang kadiliman ng liwanag ni Kristo. Amen? Kaya yung luha natin magiging tuwa. Sabi mo sa iyong katabi, ang luha mo ay hindi magiging muta, kung hindi magiging tuwa. So magiging tuwa. Your sorrow will be torn into joy. And this is the good news that the angel has given to the shepherds. The great joy, the light has been born to us, has been given to us, namely Jesus Christ. At ito po ang pinagdiriwang natin ngayong Epiphany, ang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang sarili. Ito po ay hindi lamang sa mga Hudiyo, kundi sa lahat ng mga tao represented by the three Magi. Birthday po ni Mang Panyong at ni Aling Panyang. Napakabantot ng pangalan, pero ang ganda ng kahulugan. Pagpapahayag ng Diyos, pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili sa ating lahat, hindi lamang po not only to the rich, but as well as to the poor, to the educated, to the uneducated, to the powerful, to the powerless, to the Jew, to the Gentiles, sa lahat ng tao. Kaya nga po, this can be considered the second Christmas. Pero ating pong pansinin sa ating pong pagninilay, yung binabanggit nating tatlong hari. Sa totoo lang po ba, kung kayo tatanungin ko, hari po ba sila? Talagang hari po ba sila? Hindi po. Tama si brother. Pero di mali yung kantang, may tatlong haring mukhang hari lang po sila. Parang nakadamit hari. Sapagkat sila po ay considered, ang tawag sa kanila ay magoy sa Greek, ibig sabihin wise men, mga pantas. Sila rin po, pangalawa, sila ay miyembro ng Persian pagan caste. Sila po yung mga pagano. At pangatlo, probably and most likely, they are astrologers because they're being led by the stars and they are expert in reading of the heavenly bodies. So, ito po yung kanilang regalo. Tatlo sila.
It could be 4, it could be 5, pero 3 yung regalo, kaya nga 3 yung dumating. Gold, frankincense, and myrrh. Itong gold represents Jesus as the king. Frankincense represents Jesus as the priest. And then myrrh represents Jesus as the victim. Wala nga po tayong gold, wala nga po tayong frankincense, wala nga po tayong myrrh, but we can offer as a symbol of gold is our loyalty and fidelity to the King of Kings. At to represent frankincense, ano naman po pwede nating may alay sa Panginoon? We can offer our prayer to Him, the liturgy to Him, our worship, and prayers in the liturgy. So, representing the myrrh is our capacity to join the sufferings of Christ. We share the sufferings of Jesus Christ on the cross. Kaya nga po, ano po ba ang misyon ng the 3 wise men? Their mission is to look for the newborn king. Alam nila kanilang susuungin, mahihirapan, magugutom, mawawala ng pag-asa, mawawala sa paglalakbay, pero nagtyaga, and finally, their long journey was rewarded with the presence of the Lord in their midst. Natagpuan nila ang Panginoon. And they were sustained by their faith as well as its twin, the gift of hope. Of course, maraming mga problemang naranasan. But ano po ang sabi ng banal na kasulatan? When they saw, they believed. Like the shepherds who had the clean heart, the purity of heart, they saw and immediately believed. Mga kaibigan, ano po ang pwede nating aral na makukuha sa banal na ebanghelyo? Number 1, the journey of the Magi is the story of all of us. Lahat po tayo naghahanap ng mukha ng Diyos. Lahat po tayo naghahanap ng presensya ng Diyos. Lahat po tayo ay naghahanap ng katuparan ng buhay. All of us are searching for the meaning of our life, for the fulfillment of our life. Minsan po sa paglalakbay natin, napapagod din tayo, na-burn out, nahihirapan, nawawala ng pag-asa. There comes aridity, there comes trials, pains, sufferings. Pero so long as we are sincere, we won't miss the coming of the Lord into our life. Kasi may mga pagkakataon, nawawalan tayo ng pag-asa. At sa pagkawalan ng pag-asa natin, nag-give up na tayo. Pero lagi po nating sundin ang magandang halimbawa ng 3 wise men. They were so sustained by their faith and hope that finally they will find Jesus. The second, perhaps lesson that we can derive dito sa banal na ebanghelyo ay yung star. Ito pong star na ito is very significant because without the star, wala silang mapa. Hindi sila makakarating doon sa lugar ng Panginoon sa Bethlehem, the star of Bethlehem. Well, I had a very sad experience sa Bethlehem. Alam po nyo, nung kami po ay pumunta ng aming obispo, kasama po ang 16 na pare sa Bethlehem, 4 na oras po kaming nakapila. Pagdating po doon sa Star of Bethlehem, magsasara na po yung simbahan. Kaya sabi nung, kasi po kahalik po kayo doon eh. Kaya ang picture ninyo talagang puro nakatalikod lahat. Walang nakaharap. Pwede rin sumide view, pero kahalik kayo doon sa Star of Bethlehem. Where Jesus exactly was born. Kaya nung kami na po, excited na po kami. Nung kami po tutungo na, at hahalik na po. Sabi nung gwardiya, only look, we don't have time. Closing time. Diyos ko, talagang muntik na ako makaumbag ng gwardiya. At talagang sa haba-haba ng pila, hindi kami nakahalik dun sa Star of Bethlehem. Pero nakahalik naman po kami doon sa lugar ng kamatayan ng Panginoon. The star is the perfect symbolism of Christmas. Sapagkat it symbolizes dreams, symbolizes hope. At ito po yung nagdala sa mga tatlong wise men sa harapan ng Panginoon. Ang katanungan, yung po bagang star na nakita ng wise men, at saka yung nakita nila doon sa tapat ng Bethlehem,
na pinagsilangan ng Panginoon. Is it the same star? Well, I think maybe meron dalawang stars na masasabi natin. Ang unang stars ay masasabi natin yung nga pong tala na nagbigay ng gabay. At yung pangalawang star is namely Jesus Christ, the star of our life. Kaya po napakagandang paalaala rin po sa atin, tayo po ba'y naliwanagan ng liwanag ni Kristo? At napakahalaga rin na tayo rin po'y magbigay ng liwanag sa bawat isa. Alam po niyo, napakaganda ng mag-stargazing. Pero yung stargazing po, makakakita lang po kayo ng stars tuwing gabi. Di po ba? Hindi kayo nakakakita ng stars tuwing umaga. Maliban lang na umbagang ka ng asawa mo, di makakakita ka ng iba't ibang mga star, mga bulalakaw na talagang iba-iba ang hitsura. Pero in our life, sometimes we need to experience dark night so that we can experience and see the stars. Just look around you. Tingnan po natin yung magandang painting. Yung magandang painting po, hindi magiging maganda kung walang maitim na background. Sometimes, there are shadows. There are nights. The dark night of our life. Pero huwag po tayong mag-alala. Crisis moment are moments that you are so close to the Lord. I have experienced that. That during the times of darkness, when I'm just alone by myself, I could only feel the presence of God. At siguro ito rin po yung star natin sa buhay natin. Huwag nating kalimutan, makakakita tayo ng mga stars sa buhay natin kung meron tayong kadiliman paminsan-minsan na ating mararanasan. Amen? And the third point about the Magi came to give their gifts, but they went home gifted. They were gifted with a gift of faith. Kaya nga po nabago ang buhay nila. They live a different life after that. Anybody who meets the Lord will be transformed, will be renewed. Natagpuan nila ang Panginoon. Siguro po nabalitaan po ninyo yung sa Grammy Awards na isa pong madre ang nabanggit doon, si Mother Dolores Hart. Ito po ay nominated sa kanyang documentary na God is the Bigger Elvis. Alam po nyo, siya po'y nagkameron ng pelikula with Elvis nung kabataan niya. Sikat na sikat siya. She was so beautiful. She had everything. She had a multi-million-dollar contract for movies. Ang kanyang, she was wearing expensive clothes, jewelries. She had everything. Pero dumating po sa buhay niya, na naghahanap siya ng kahulugan ng buhay niya. Naghahanap siya ng meaning. Naghahanap siya ng kapahingahan. At ito'y natagpuan niya sa isang Benedictine monastery. At the age of 23, pumasok po sa monasteryo ang sikat na si Dolores Hart. Iniwanan ng showbiz, iniwanan yung kanyang boyfriend na napakayamang architect na si Ben Johnson, iniwanan ng marangyang buhay at naging madre. Itanong niyo, sabi niyo, sayang naman, Father. Parang kayo, bakit kayo nagpare? Sayang. Bakit kayo nagmadre? Sayang. Pero itanong po ninyo, bakit nga? Ang kasagutan po ay natagpuan niya ang Diyos. Kaya napakahalaga rin po ngayon po sa ating pagpapahayag ng sarili ng Panginoong Diyos sa epipaniya niya. Natagpuan mo rin ba ang Diyos? Natagpuan mo rin ba siya sa banal na kasulatan? Natagpuan mo rin ba siya sa misa? Natagpuan mo rin ba siya sa gathering na ganito? Sa loob ng prayer meeting, sa loob ng mga misa, natagpuan mo ba ang Panginoon? Brothers and sisters, malapit na pong matapos ang Pasko. In fact, mamaya po ay pwede na tayong magtanggal ng ating mga dekorasyon. Sabagat eto na po ang katapusan ng Pasko. Magtatanggal na tayo ng Belen, magtatanggal na tayo ng parol, magtatanggal na tayo ng Christmas lights, tatanggalin na natin ang lahat tungkol sa Pasko. Pero ang katanungan po, natagpuan din po ba natin ang Panginoon? Katulad din po ba tayo ng 3 pantas? Natagpuan ng Panginoon? Nagbigay ng regalo? Ano na ang naging regalo mo sa Diyos? Lagi mong inisip, sana marigaluhan ako ni Father, sana marigaluhan ako ni Mother, sana marigaluhan ako
ng kung sino-sino, wag naman po yan ang isipin nyo. Kayo naman ang mag-isip. Ano kayang mairegalo kay Father? Ano kayang mairegalo kay Mother? Well, wag na po niyo akong regaluhan. Ano po? Sa akin po, panalangin na lamang po at para magpatuloy sa ministeryo. At pero kung talagang kayo mapilit, ang size po ng aking leather shoes ay 11 po yan. D. Medyo, 11D. Pag rubber shoes po ay 11 and a half na high cut na Nike. Ano po? Tapos yung aking pong t-shirt ay extra large. Extra large lang po ako. At pag sa lakos naman po ay size 7. Yan. Yung slim fit po yun, slim fit. Yan, yun po. Huwag na po ninyo akong regaluhan. Napakahalaga po na ang address ko po ay Barangay Tinamnan, Lokban, Quezon. So, yun po ang ating mababanggit sa atin. May regalo na po ba tayo sa Panginoon? Katulad po ng 3 pantas. Nagregalo sila something that is best. You see, ito pong binanggit natin gold, frankincense, and myrrh are the best products in the Oriental world. Kaya magandang itanong mo sa iyong sarili, what is the best that you can ever offer to the Lord? Sana po ang ialay natin ang ating mga puso. Sana po ang ialay natin ang ating pagbabago. Kapatid, tatanggalin na natin mamaya ang lahat. Huwag po nating tanggalin ang Belen kung hindi pa sinisilang ang Panginoon sa ating mga puso. Huwag nating tanggalin ang parol kung tayo hindi pa nakakapagdala ng isang kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Huwag nating tanggalin ang mga Christmas trees, Christmas lights, kung tayo ay namumuhay pa sa kadiliman. Huwag po nating tanggalin ang lahat ng tungkol sa Pasko. Itira po natin ang diwa, pag-ibig, ang pagkakaisa, pagmamahalan, pagpapatawaran, pagbibigayan. Merry Christmas, Happy New Year, Happy Three Kings, Happy Epiphany, at happy po sana tayo for the rest of our life. Amen.